1, go. Yun na. Ito na nga. Andito na tayo. Oo nga, andito na. Itong guest natin ngayon, lamang lang na isang paligo sa akin. No. Isang paligo, pero isang taon naliligo. Brother Pao. Quiz Pao. Yun na. Quiz Pong. What's up? Maraming salamat Okay, na napagbigyan mo kami. Nako. Ako pa nga nagsabi sa'yo, i-guess mo ako, di ba? Kaya nga Diba, sabi ko, Quiz, may podcast ka na. Kunin mo naman ako. Tara, gusto ko lang ng mag-usap ng ano. Oo nga, kaya nga eh. Yung mga may Lagi tayo lagi naman kami nagkukwentuhan ni Pao. Pero, wala nga lang ganito. Oo. Oo, Yung walang talagang upuan, ganito. tapos uusap talaga kayo. Oo. Tsaka, yung mga pinag-uusapan namin, hindi rin pwede yung may ganito. Hindi pwede. Hindi, pero ito. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pinag-uusapan. Pinag-uusapan namin, negosyo din. Yan. Negosyo, ganyan. Racket. So, okay. Sa mga hindi nakakaalam, ilang taong ka na? 24. 24. 1998 ako. 1998. Tangina, ano na ako nun ah. Pag-graduate na ako ng high school. Ito ano ba ngayon? Ano? Oh, so ganun pala. Mag-40 ako ngayon. Mag-40. Ngayong taon. 1983 naman ako. 1983. 1983. Ngayon ko lang ni-reveal yung edad ko. Oh, nako. Hindi, okay lang yan. Pampaviral ng episode yan. Age reveal. Okay. Lagi ko tinatanong to, so tatanong ko rin sa'yo. Educational background. School, ano yung, ano ko? Well, ako, kasi lumaki talaga ako sa Taiwan. Nag-aaral ako doon sa Taiwan until 13 years old. So, traditional Chinese school yung pinasukan ko doon. Tapos, nung nag-grade 7 ako, doon ako nag-Pilipinas. Tapos, nag-aaral din ako doon. Pero dito sa Manila, yung pinaka-last school ko is LaSalle Green Hills. Tapos, nung time na yun, grade 9 ako. Hanggang grade 9 lang yung education ko. Kumbaga, hindi ko natapos yung high school ko dati. Hindi ko na tinapos. Hindi mo na tinapos? Hindi ko na tinapos. Parang naging choice siya sa akin. Kasi ako ramdam ko eh. Sabi ko, hindi ako pang school eh. Yun na nga. Hindi, may iba akong gustong gawin eh. Kasi ako, simula bata ako, sa school talaga, like, hindi mo ako maaasahan na mag-aaral talaga. Totoo, galit na galit. Ako yung estudyante na galit yung mga teachers. Ayan na naman si Mr. Chen. Kasi Chen talaga apelido ko eh, diba? So, wala lang, parang ano lang. Pero na-realize ko na pag script yung binibigay sa akin, iba yung effort na binibigay ko rin talaga. So, doon ko naramdaman na sabi ko, ay, baka hindi naman ibig sabihin porket hindi ako pumapasa sa school, ibig sabihin hindi ako matalino. Ibig sabihin lang nun, parang, alam mo yung, wala kang interest kasi. Yun. Kasi kung wala kang interest sa isang bagay, hindi ka matututo talaga. Yan yun. Diba? Correct. Pero kung interested ka sa isang bagay, talagang hahanap ka ng mga paraan para matuto ka. Diba? Yung mga extra effort na hindi ginagawa ng ibang tao. Kahit, di ba kunwari, yun nga, sa eskwelahan, kagaya niyan, ngayon ba, nagagamit mo ba yung birthday ni Rizal? Mismo. May magtatanong bigla, hold up to, birthday ni Rizal? Kaya nga, basta, ang daming, kaya ako pareho tayo. Hindi ako naniniwala sa traditional education. Totoo. Hindi ako naniniwala. Kaya yun nga, sinabi ko to nung second episode pa lang namin ng podcast. Sabi ko, yun nga, naikwento ko na hindi ko ipapasok yung mga anak ko sa eskwelahan unless gusto nila. Kung gusto nila, hindi ko talaga sila ipapasok. Homeschool lang sila eh. Homeschool na lang. Pero, yun nga, hindi ko rin sila, yung traditional na homeschooling na may sinusunod ka na curriculum, ganyan. Wala rin akong ganun. Okay. Yung, kung ano yung gusto mong matutunan, doon tayo mag-focus. Parang, sige, basic writing and reading, ganyan.
Doon mo naman, tapos ikaw na bahala kung ano yung gusto mong aralin. Tapos, Oo. kung ano yung gusto mong aralin, doon tayo ano. So, wala kaming yung mga grades. Oo. Wala. Dapat talaga wala eh. Kasi alam mo, ang problema dyan sa grading system, yung A+, yung mga F minus, yung mga 75 passing grade, di ba? Ang naging problema kasi dyan, with students, especially at a young age, coming from elementary all the way to high school, andyan kasi yung time na sensitive pang utak ng mga, di ba? Elementary, mabilis maapektuhan yung pag-iisip mo. Oo. So, subconsciously, pag kunwari, itong batang to, dito talaga siya magaling. Hindi siya magaling dito sa subject na to. Oo. Pero pag bumagsak siya dito, he is made to believe na Bobo hindi siya siya. matalino. Bobo siya. Yun na nga. So, iba ang nagiging dating nun sa utak ng lalo na pag teenage days, Kaya pag nga. mga bata ka pa. Kaya ang dami ngayon na tapos na pa ng social media na nasusulsulan pa. Hindi, Mismo. yun na nga. Wala kaming against sa mga yung Yeah. mga nagti-traditional schooling. Wala naman kaming doon. Pero kasi ito yung choice namin. Ako, paniniwala ko talaga hindi siya kailangan eh. Hindi siya ngayon with the information na available sa internet, andun na lahat eh. Di ba? Nandun na Mismo. lahat eh. So kung paano mo na lang siya i-maximize, doon na lang nagkakatalo. Yun nga. Wala namang masama doon sa rerespetuhin namin kayo na pinapasok niyo yung mga anak niyo sa mga school, ganyan. Pero respetuhin nyo rin kami na Give and take. hindi Give kami and take, naniniwala doon naman sa pinaniniwalaan nyo. Magkakaiba naman yun. So, okay. Lasal Green Hills yung huli. Green Hills yung huli. Tapos, grade 9, Tumigil mga ako. 13, 14, 15 ako nun. 15. Oo. Noon kasi nung time na nag-artista ako, 15. Okay. Noong mga times na yon, hindi pa ako pinapaya. Nung sinasabi ko kay Papa na gusto ko mag-artista, hindi sila pumapayag. Hindi pwede, mag-aral daw ako. Kasi lalo na si Papa, Taiwanese si Papa, di ba? So ano siya, typical Chinese thinking na ang buhay is go to school, go to college, get a stable job. Yun nga eh. Ganun yung gustong gawin sa akin ni Papa dati. Oh. Pero sabi ko, kahit pilitin niya, hindi ako yun eh. Parang may iba akong hinahanap eh. Which is nahanap ko nga dito sa acting, sa trabaho. So sabi ko sa kila Papa nun, I have to stop school. Kasi kailangan kong gawin to. Kasi natanggap ako sa isang show na inauditionan ko. Nung time na yun, nung nasa Lasal ako nag-aaral, yung baon ko na 200 pesos per day, ang ginagastos ko lang doon 100. Kasi iniipon ko lagi yan para at the end of the week, may 500 ako. Kasi yung ginagamit kong pamasahe papunta sa mga auditions ko. So, nung 15 ako, nakuha ako sa first teleserye. Nung 16 ako, nakuha ako sa first teleserye ko. Yung Oh My G. Tapos, kaya ako kinuusap si Papa, sabi ko, ang mahirap, ang taping schedule ng teleserye, MWF. Di ba sa school, wala silang pakialam kung artista ka or what eh. Lalo na sa Lasal. Wala talaga. No exception talaga yun. Correct. Pag absent ka. Correct. So yun, nung time na yun, parang hindi naman pwedeng mag-absent ka. So it's either hindi ko tatanggapin yung show or isa-sacrifice ko yung school ko tapos tutuloy ko yung career ko na gusto ko ituloy. So pinili ko yung career ko kasi alam kong yun yung ko eh. Buti pumayag parents mo, no? Buti pumayag sila. Kasi ayaw talaga ni Papa. Ayaw talaga nilang Mukha dalawa. pa naman strict dad mo. Strict pa, sobra. Pero yung tamang strict lang. Reasonable si Papa sa pagiging strict. Naintindihan ko naman siya. Kasi ang pinaglalaban niya sa akin dati nung time na yun is, nasabi niya na, pero mahirap daw mag-artista. And marami daw gusto mag-artista pero hindi nakapag-artista. Sabi ko, naintindihan ko naman yun. Gets ko naman yun. Kasi hindi naman tayo lahat mag-start na malaki agad eh. We all have to start somewhere. Start tayo dito sa mababa and we work our way up. Slowly, but surely. Yun nga. Diba? Same with business. Ganun din. Ganun din sa negosyo. Start small, grow big. Ganun lagi. Ako, ganun. Siyempre, wala naman agad-agad na, ito puhunan. Palaki. Ano na yan? Malaki ka na kagad. Hindi ganun eh.
ano na siya eh, universal rule na rin siya eh. Oo nga, kaya Na parang you start here and then, Oo, diba? kaya nga. Kailangan mo pagdaanan talaga Pagdaanan. yung ilalim papunta sa ibabaw para ma-maintain mo. Kasi sa totoo lang, madali naman umangat eh. Mm-mm. Yung pag-stay dun sa taas, yun ang mahirap. Mismo. Yun ang mahirap. Totoo. Pwede kahit sinong tao pwedeng maging milyonaryo ngayon Bukas wala. tapos bukas wala. Mm-mm. Ganun eh, ganun. Lalo na pag hindi mo pinaghihirapan. O kaya Totoo. wala kang disiplina sa... So, nung nakilala ka namin, asa kasamilan ka nun? 17 na ako nun. 17 ka na Oo. nun. 2 years. Pero dati, saan kayo nakatira dati? Sa ano kami dati? Sa Wakwak. Sa, Okay. ano, Green sa, Hills. sa may Shaw Boulevard. Oh. Artista ka na pala nun. Oo, pero 2 years pa lang. Siya, yung mga projects ko nun, ano pa, kumbaga, gaya ng sabi ko, nag-start ako sa ano talaga. Nag-start ako sa extra dati. Oo. Hanggang sa nagkaroon ng maliit na role. Hanggang sa naging kaibigan ni ganito, kaibigan na gano'n, Oo. bully, school bully, gano'n. Oo. Pero yung time na yun, ako, ine-enjoy ko lang talaga siya. Ine-enjoy ko lang. Kasi natutunan ko na pag hindi mo enjoy yung isang bagay, then wala kang room for failure. Correct. Kasi kung masyado kang gusto mong pulido lahat, Oo. mali yun eh. Kasi kailangan open kang Open ka magkamali. magkamali, oo. Kasi pag hindi ka nagkakamali, ibig sabihin hindi ka natututo. Oo, correct. Diba? Correct. Ano yung pagkakamali kasi, part siya ng success. Exactly. Hindi siya, Oo. hindi siya, kailangan mo magkamali. Kailangan mo talagang magkamali bago ka maging successful. Part Oo. talaga siya ng Talaga. success. Sa mga hindi nakakaalam, magaling maglaro si Pau, basketball. Kaya ito, tatanungin ko, bakit acting kaysa basketball? Kasi sa totoo lang, pwede kang maglaro eh. Pwede kang maglaro sa, pwede kang maglaro sa, professionally kung gugustuhin mo talaga eh. Kung mimisyonin ko talaga. Oo, Hindi, talaga. ako, actually, yun din talaga. Yun din talaga yung plano ko dati pa. Yun din yung plano sa akin ni Papa. Oo. Noong time na nag-aaral ako sa Lasal, varsity ako nun eh. Oo. Varsity ako nun. So, ang gusto ni Papa, mag-basketball ako. Lagi niya pa akong tinuturuan. Pinapagalitan ako noon sa court. Pag naglalaro kami ng mga kahit pick-up games lang, sisigaw yan, "What are you doing? Pass the ball!" Gaganon yun. Nung ano kasi ako, nung 7 years old ako, yun yung age na nag-decide ako na gusto ko maging artista. 7 years old ako. Tangina, 7 pa years lang. old ako, kuis. Bakit? Nung time kasi na yun, napanood ko yung Forrest Gump. Tom Hanks. Oo. Di ba si Forrest Gump, nung bata siya, lagi siyang binubully, Oo. outcast siya. Oo. Ako yun nung nasa Taiwan ako. Mm. Ako lang yung Filipino. Ako lang yung may ganitong muka sa isang eskwelahan na puro inchik. kaya- Ako yung kumbaga, ako yung bata na sila yung mga suot nila, mga sweater. Oo. Ako yung nakasando na may skull sa chest. So iba ako sa kanila. Oo, kaya. So I was bullied for that and for being Filipino. So nakarelate ako dun sa film na yun kasi parang si Forrest Gump, kahit ang dami nagsabi sa kanya na you will be trash, you will never succeed in life, you're too stupid to succeed in life. Pero nagawa niya. Kaya nga, Diba? galing. Nagawa niya. Oo So nga. nung time din, na-inspire ako dahil sa film niya. I felt like naramdaman ko na, oy, kaya ko. So, sabi ko, gusto ko yung ginagawa ni Tom Hanks. Gusto ko yung trabaho niya. Gusto ko maging ganyan pag ano. Ano yung aga, 7? 7 years old talaga. Yung time na yon, lagi na akong umaarte. Just never professionally. Yung mga Oo. pinapanood kong pelikula, yung mga lines nila, paulit-ulit kong sinasabi. Ginagaya ko lagi. Talaga? Ano? So, kumbaga naging ano na siya sa akin, it's embedded in me na from day-to-day basis, nasa utak ko siya. Pero lahat kayo magkakapatid, artista, di ba? Hindi, 8 kami, quiz. 8 kami. Okay. Yung iba, businessman. Isa, si Michelle, hindi naman nag-artista si Michelle eh. Modeling niya. Hindi, pero nag-ano siya, nag Miss Universe siya. Oo, kaya nga. Nag-beauty queen siya. And mostly ngayon, volleyball siya. Si Marco din, showbiz. Pero yung ibang mga kapatid namin, wala eh. Kasi kami, 4 kaming lalaki, 4 na babae. Okay. Kaming 4 na lalaki, iba-iba nanay namin. Okay. Gagawin mo rin yun? Ako? Nako, okay na ako sa isa lang, quiz.
Basta mahanap mo lang yung Hindi tama mo para sa'yo. yung mga ganyan, hindi mo masasabi yan. Dadating na lang. Oh, Dadating na cross lang. that bridge when we get there. Oo, dadating na lang yan. Dadating na lang yan. Ano yung una mo naging show? Ano yung, tapos, gaano siya katagal? Ano naging role mo? Gaano katagal yun? Yung teleserye na yun, yung sinasabi kong yung first teleserye ko, that was Oh My G. Yung bida doon, si Janela Salvador, Marlo Mortel, tsaka si Manolo Pedrosa. Si Janela Salvador, yung kasama ko sa Darna. Saan? Anong channel yan? Ah, Sorry, hindi ako nanonood talaga. ABS to. Hindi talaga ako nanonood. ABS-CBN siya, panghapon siya. So, yung role ko doon, nung una, pumasok ako sa show, wala akong role. Parang kinuha lang nila ako as talent. Okay. Parang, nung natanggap ako doon sa audition na yun, hindi siya cast talaga. Parang, alam mo yung, meron kasi mga talent na nagla-lines, di ba? Oo. Yung mga parang class A talents nila, may mga ganun, yung binibigyan nila ng lines. So, ako yun. Kasi wala nga silang role para sa akin. Pero, as time went on, eksena, kahit isang line lang ako, talagang mini-mission ko talaga. Sabi ko, kahit yung line ko dito is, condolence Sophie, sabi ko, gusto ko magalingan sa direct sa akin. Ano nasa utak ko nun eh. Kahit gaano kaiksi yung linya ko, kailangan ko siyang gawing interesting. Yun yung nasa isip ko nun. Hanggang sa tumatagal, dumadami yung mga linya ko. Hanggang sa naging, from being no character, naging si Ferdy Javier ako dun. Si Ferdy Javier na anak ng congressman, na rich kid. Ito. So, naging ako, school bully. Bida, best friend nung bida na jock. Sa mga jocks kami doon. Okay. Kailan naman yung gaano katagal yun? Gaano katagal? Lasted 6 months. 6 months? 6 months 6 months lang siya? 6 months umere. Hindi. Okay. Umere. Matagal na ba yun? Para sa ganong... Okay naman, not bad. Kasi usually 3 months eh. Usually yung mga may iksing kontrata, 3 months. So 6 months is not bad. Okay naman yung 6 months. Nasa TV siya, ganun. Oh, yeah. Pero iba lang talaga yung ibang shows na umaabot ng mga 7 taon. Oo, iba yun, iba na yun. Ibang level na yun. Kaya nga Top tier, na yun. Oo, iba. Grabe yun. Saan naman yung unang pinakamalaking role mo? Kung saan ako napansin. Yan. Yung lockdown, yung kay Joey Lamangan. Ito yung pandemic. Nagpakita ako Pandemic dito. Pwede ko ba sabihin yun? Oo! Free speech naman tayo dito. Oo naman. Nagpakita ako ng edits. Yung kay Direk Joey Lamangan na title is Lockdown. Pwede ba yun? Pwede Hindi ba? naman kasi siya sa sinehan pinapalabas eh. Ginagamit nila yung mga ganong klaseng films for streaming sites kasi hindi naman hawak na MTRCB ang mga streaming sites eh. Kasi sariling app siya. Ang hawak na MTRCB is yung sa TV and yung pelikula. Pero yung mga streaming sites na to. Ito ba yung mga indie films, ganyan? Oo, ito yung may mga yung tungkol kasi ito sa lockdown talaga ng pandemic. Pandemic. Na yung character ko, OFW ako doon, na nawalan ako ng trabaho sa Dubai kasi nga nagkaroon ng bawasan ng empleyado sa kumpanya kasi nga nalulugi na yung kumpanya. Pagdating sa Pilipinas, naging cybersex performer ako. Actually, naging naranasan ni Maki yan, ni Commissioner Maki yan. Galing siyang Dubai. Okay. Galing siyang Dubai. Bartender siya doon sa Hard Rock nga. Tapos nagkaroon ng pandemic, ganyan. Napilitan silang umuwi dito. Silang mag-asawa. So, yan. Baka maka-relate ka dito. Kayo mga nanonood, baka gusto niyo maging sex performer. Simulan na natin mamaya. Actually, alam mo, Kois, yung story na yun, nag-research yung writer. Nung pandemya, marami mga models, marami mga artista na ginawa yun. Kasi nga, walang taping, walang trabaho. Tsaka, yun yung pinaka-safe way para kumita ng malaking pera. Bakit? Cybersex performer ka eh. Diba sa gitna ng pandemya, hindi ka pwedeng lumabas? Yung gumawa, dyan yumaman sino yung kalbo na, yung kickboxer na... Andrew Tate. Andrew Tate. Yes, Andrew let's Tate. go. Di ba? Andrew Tate. Di ba?
Oh, naging ano siya, hawak niya yung mga babae niya, mga Oo. OnlyFans. Oo. Mga ano niya. Tangina dun sa yumaman. Ano yung pinaka main income niya talaga. Oo, Yung mga tangina wala webcam naman siya, girls. wala naman siyang pera sa ano eh. Wala naman siyang pera sa kickboxing. Oo. Wala siyang pera. Dumiskarte. Oo. Dumiskarte siya. Iba din Pero, diskarte. yun nga, kinukwento niya, napanood ko yun eh. Kinukwento niya, sa bawat country na nilalabanan niya, meron siya nagiging chicks doon. Meron siya nagiging chicks. So, parang 11 yung chicks niya na total, sabay-sabay yun. Sabi niya, o sige, ganito, wag na lang kayo magalit sa akin. Gawa na lang tayo ng ganito. Gawa tayo negosyo, gagamitin ko kayo. Na, pumutok nga. Pumutok nga yung tangina cyber, Cyber sex performers. Oo, yan. Ang laki ng kinikita ng mga yan. Yun na nga, tangina. Kasi isipin mo itong mga babae na to na sumasali sa mga ganun, they have hundreds and thousands of followers. Isipin mo, kahit sabihin na natin, meron kang 100,000 followers. Okay. Para mag-register sa ganun, you need to pay $30 membership every month. So $30 Putang ina. times 100,000 mo yun. Oo nga, Diba? kaya nga, tangina. Ano pa lang yun, Kuis? Membership pa lang yun. May mga videos pa doon na may nababayaran mo pa para mapanood mo. Mga $50. Ay, $40. tangina, meron ako kakilala. Nag-subscribe. Oh, so OnlyFans. Hindi. Saan? Basta. Pakwento tayo mamaya. Andito lang yun sa tabi-tabi. Sino kaya yun? Oo, basta nandito lang yun. Nakasubscribe siya. Tangina yan. Hindi pa na kontento. May GC kami. Hindi pa na kontento. Di ba GC na? Basta GC. Lapagan na. Oy, Lapagan na. Minsan mabagal maglapag yung mga doon. Puta, hindi na kontento. Nag-subscribe talaga. Tapos nagkakwento siya sa akin, Coach, pag nakita mo to, every hour ata may ina-upload na bago. Kikina nyo. Grabe. Magbago na kayo. Hindi ko sinasabi ko yung JC Calero ha, pero Pero parang gano'n nga. Parang gano'n na nga. okay, basta ano lang. Okay. Babalik tayo. Sige. Ni-research niya. Hindi ko napanood. Hindi talaga ako nanonood ng mga pelikulang ng kahit sino mga kaibigan ko. Parang nawiwirduhan lang ako na nakikita ko kayo sa TV. Okay. Gets ko yun. Complete. Gets ko yun. Hindi naman. Wari ngayon, nagpo-portray ka ng kung sino mang role na inaano mo. Tangin niyo si Paolo yun, putangin na. Palitan niyo nga yung channel. Parang ganun. So, ayun nga, ni-research na paano ka nila na-land na ikaw yung Bibida doon. Oo. Nag-audition ako, Kuis. Ilang araw ng audition yun. Alam mo yung, kasi nung time na nag-audition ako doon sa pelikula na yun, 2 years na ako hindi nag-showbiz. 2 years na akong walang projects. Nag-aaral na ulit ako noon. Kasi ang plano ko na nun, alam ko, Coach, diba nag-aaral na ako nag-home nun? study ka, di ba? Hindi, nag-aals ako. Para Oo. matapos ko yung high school ko, and pwede na ako mag-college. Kasi ang plano ko na nun, magpiloto. Okay. Kasi kinausap ko na si Papa tungkol doon. Sabi ko, parang wala na nangyayari sa career ko. Parang feeling ko, nung time na yun, ilang taon na ba ako? That was, 21 ako noon. Sabi ko, 21 na ako. Alam mo yung, ang hirap kumita pa rin. Kasi may taping nga ako, pero sa isang buwan, 1-2 beses, magkano lang din naman yung TF nun eh. Diba? So, kinausap ko si Papa. Sabi ko, sige, mag-aaral na ulit ako. Kumbaga, nag-surrender na ako ulit sa kanya. Mag-aaral na ulit ako. Sige, I'll listen to you now again, Papa. Sabi ko. So, nag-send sa akin yung manager ko ng audition na magaling nga daw yung writer, si Troy Espiritu, tapos yung director, si Direk Joel Lamangan. Pero, ang sabi sa akin, may guy-to-guy kissing scenes. Pero sabi nila, pang festival daw siya. Nung una, ayoko lang pumunta. Kasi nga, nakaset na sa utak ko eh. Magpipiloto na ako. Ayun na yung goal ko. Ayun yung bagong, kunwari sabi ko, bagong journey ko na kumbaga. Sabi ko, ito na yun. Babagong buhay na ako. Teka. Ano yung festival? Ano yun? Pang festival. I mean, mga film festival abroad. Okay. Sige, sige. So, nung una, ayoko talagang pumunta. Kasi sabi ko parang, pupunta pa ba ako? Sasayang na naman ako ng oras. Pero pumunta ako, for some reason.
Ilan Tapos, kayo? Ilan kayo nag-audition sa ganun? Nung araw na yon 50 kami nandun. Putang ina. Nung araw na yon ilang araw Oo. sila nagpo-audition nun. 50 sila nandun. Pagdating ko dun sa building ng studio nila, yung pila umabot hanggang labas ng Putang building. ina, no? Mga alauna ng hapon, ng tanghali. Putang ina. Sabi ko, shit, haba ng pila. Uwi na lang kaya ako. Pag nandito na ako Nag-drive na ako. So, nag-audition na ako. Ako yung natira. Hanggang sa 2 kami natira. Tapos, in-interview ako nung director. Paolo, we want you for this film, but you have to do something for us. And yung role na to, posible kang manalo ng award. Basta husayan mo. Ano po yan, direct? Magpo-full frontal nudity ka. Sabi ko, so magpapakita po ako direct ng private part ko. Yes, Paolo. Sabi, sige po, direct, gawin natin. Kung anong kailangan natin gawin sa eksena, gawin natin. Yes, pero kailangan din namin na ibaba yung pants ngayon sa audition. Sabi na, to see what they're gonna be working with. Para to check if, okay, sige, pasado. Or, ano ba naman yan? So yun, tinanggap ko yung film, binasa ko yung script. Nung natapos kong basahin yung script, alam mo ko, umiiyak ako nun. Ay ko, ang ganda ng script. Kailangan kong gawin to. Ito na yung hinihintay kong project na mapipiga ako. Kumbaga. Kasi dati yung mga nabibigay sa akin, which is, syempre, natuto ako doon, yung mga maliliit na roles. Pero sometimes, there's only so much you can do with a role na maliit, diba? Hindi ka lang biglang pwedeng gumawa ng extra shit. Kasi, diba, kailangan mo lang sundin ayon sa binigay sa script. Pero pag bida ka kasi, pag mas malaking role mo, mas may freedom ka, mas you have a lot more to work with. Different emotions, diba? So, sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na ipakita ko ano yung natutunan ko sa 8 years ko sa industriya. Tinanggap ko, ginawa namin, shoot namin. Won my first award for that in San Francisco. No, nice. Doon ako nanalo sa San Francisco. So, sabi ko, it's funny lang kasi kung kailan akala ko titigil na ako sa showbiz, tapos biglang, kung kailan lumayo na ako, biglang hinila ulit ako, tapos binato ako ng... binato ka na sa langit. Yun yung sinasabi ko. Pag may passion ka talaga, hindi mo naman alam kung kailan talaga. Gawin mo lang siya ng gawin. Gawin mo lang siya ng gawin. Hindi mo alam kung kailan magdadating yung break mo. Parang yung naging isang guest natin dito, si HE Photography, si Henry Ivalye. Nagsimula siyang mag-invest sa photography 2006. Bumili siya ng camera niya, ganyan, nag-invest siya ng mga gamit. Kumita siya after 9 years, 2015. Doon lang nag-boom yung ano niya. Kumita siya. As in, kumita lang siya. Nagsimula siya sa isa. Kumita siya ng isa. Tapos nanganak. Ngayon, hindi ko na siya makagilap. Punong-puno na yung schedule niya. Isang buong taon. Grabe. Hindi mo talaga alam kung kailan. Hindi mo alam. Ayan, kagaya niyan. Ikaw, 8 years. 8 years sa industry. 7 years ako nun. 7 years ako sa industry nun. Nung nakuha ko. Kita mo? 7 years. 7 years. Pero si Pao, nag-give up na nun. Oo. Nag-give up na nun. Pero hindi, alam mo ko, happy ako na hindi ko siya nakuha na mas maaga. Kasi feeling ko kung bibigyan mo ng ganung pelikula mga 5 years ago, mga 6 years ago, hindi ko magagawa ng ganun. Hindi. Mababad review lang. So parang naniniwala ako ngayon na, kaya ngayon, iba na yung mindset ko ngayon. Ever since na dumating yung mga projects ng mga blessings, naging iba yung mindset ko na, sabi ko, okay, pag hindi dumarating, ibig sabihin that's your time to prepare. So, sometimes the delay for what you're asking for is actually your preparation for what's coming. Correct. Kaya hindi pa binibigay sa'yo yan, hindi mo pa kaya, hindi mo pa handa. Diba? Yun na nga. Kasi pangit pag nabigyan ka ng napakalaking responsibilidad agad ng napakaaga, na hindi mo pa alam kung paano siya i-handle. And since nag-start nga tayo sa pinakamababa, we worked our way up, alam natin yung mga pasikot-sikot. Kasi nag-start tayo dito kumbaga, in-explore natin. Kahit saan mo kami dalhin dyan, alam namin yan. Ganun. Oo nga, yun nga. So, okay. Simula nun, nagtuloy-tuloy na. Ano yung sumunod na project? Nagka-teleserye ako, yung Huwag Ka Mangamba, yung tungkol kay Bro.
Tapos, nagkaroon ako ng 2 Viva Max na pelikula. Silip sa Apoy, tsaka Sisid. Yung Sisid, BL na naman yun. BL yun. Ano yung BL? BL, Boy Love. Okay. Boy Love. Tapos, Nung nabanggit yung Viva Max, nakatingin na. lumilingon na bigla. Meron na naman nakatingin. Viva Max? Humahaba yung mga leeg eh. Huwag nyo i-edit out to. Nung narinig yung Viva Max, parang, Ding, 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 ding. hayop na yan. Pero hindi pa rin ikaw yun, JC, ha? Hindi ikaw yun. Grabe to. Wala kasi isa dito eh. Wala si Migs eh. Wala si Matt Pindoy eh. Yun mas active yun eh. Oo, active na active yun. Gusto pa nga gusto pa nga mag-audition. Nagpalusot eh. Sinabi may sakit daw eh. Rapist daw. Yun nga, sige. 2 Viva Max 2 film. Viva Max. Then after nun, yung Mama Sapano. Yun. Na nag-compete sa MMFF. Yung tungkol sa SAP 44 na namatay. And syempre, alam naman natin lahat yung kwento nun. Di ba na-demanda kayo dun? Yung Ako. mali yung pagka-suot ba? Ano ba? Ano nga yun? So ito na nga yung nangyari nun. May nagpadala sa bahay ng subpoena. Biglaan lang. Oo, may dumating lang bigla. Tapos nakita ko sa Instagram ko, may nag-message sa akin na isa ata sa mga talents din doon sa Mama Sapano. Napadalan din sila ng subpoena. Bakit? Ang sabi niya sa akin, bro, hindi ko alam kasi illegal use of uniform daw tayo. Hindi daw natin pwedeng gamitin yon yung SAF uniform kasi hindi naman talaga tayo yung totoong SAF. Akala ko pinaprank ako. Sabi ko, pinagtitripan nata ako ng mga to Sabi ko, imposible naman. Yung producer namin, attorney yun si Attorney Topacio. Hindi naman, confident din naman kami lahat na hindi siya papayag ng walang mga approval ng SAF. Which is meron. Meron kami. So, ang nangyari pala, yung TikTok ko, nag-TikTok kasi ako, nagamit ko yung SAF uniform. Yun ang bawal. Yun ang bawal, apparently. Okay. Kasi parang mocking daw yung insignia. Kasi gamit ko, bro, yung mga insignias talaga. Kaya. Everything like complete replica talaga. So, ayun, kaya ako napadala ng dahil doon, sa TikTok, sa isang TikTok, ang dami kong pinunta na, papunta ako dito, ito, punta dyan. Tangina. Okay. Oo. So, ano nangyari doon? Naayos na plancha naman na napakiusapan naman sila. Oo. Kasi may approval naman talaga ng SAF. Tsaka na-explain ko naman na sa kanila na hindi ko naman intention na bastusin. Tsaka yung TikTok ko lang naman, yung parang ginagaya ko yung nag-trending na TikTok ni Joshua Garcia. Hindi ko alam yun. Basta yun. dance lang siya na mabilis lang, simple lang. So, Ah. akala ko, harmless lang siya. Wala naman ng intention kaya na, nga. diba? Napastusin yung ano. Gusto kong talaga yun, mapanood talaga yun. Kaya lang, nasa Laguna ako nun. Nasa Laguna kami nun. Gusto ko talaga mapanood yung Mama Sapano. Kasi gusto kong malaman kung ano yung nangyari. Ano yan, nakausap niyo yung mga... Paano nyo inaral yung rules nyo doon? Ako, quiz. To be honest with you, hindi ako yung first choice doon. Ang unang choice nila doon is si JC De Vera. Pero nung nagpa-swab siya, nag-positive. Oh. So, nakuha ko lang yung script nun 2 days. Oh no, hindi. 1 day before pull out. Tangina. I had 1 day to prepare. Oh. Ano ako nun? Alam mo yung parang ano na ako. Parang shit. Isa ako sa lead dun eh. Oo. Ang bida talaga si Edu Manzano. Tapos kaming dalawa ni Aljo Rabrenica. Kasi ako yung ground commander dun eh. Sabi ko, ang dami kong lines. Ang haba. May mga monologue pa ako. Sabi ko, isang araw. Basta minisyon ko lang talaga. Sabi ko, tiwala na lang ako kay, sa universe. Sabi ko, universe, ikaw na bahala sa akin. Tiwala ako sa'yo. Okay naman. Ang ganda. Ganda ng pelikula. Gusto ko mapanood yun eh. Hindi, baka ilalabas siya sa mga streaming sites. Balitaan kita pag Ayan. Ano kasi yun eh. Paano nila inaral yun? Paano okay. Lahat ng sinulat ng writer na si Eric Ramos, lahat ng nasa script, base sa mga BOI reports, tsaka sa lahat sa mga witnesses, yung mga nandun. So everything is on point. Nagpunta talaga kayo ng Mama Sapano? Hindi. Oh. Sa lang kami, dito sa
Sa San Mateo. San Mateo kami nag-shoot oh. nun. Pero, gayang-gaya ko is. Pati yung bridge na dinaanan, nagpagawa pa yung producer ng bridge. Yung bahay ni Marwan, complete replica din ginawan. Talaga? Oo. Tangina, galing. No? Complete replica. Kasi may mga pictures sila dati nung nangyari yung tragedy eh. So, nireplicate nila pati yung inside, pati yung loob ng bahay. Grabe yung nangyari niyo. Oo. Grabe yun. Kaya galit na galit ako kay, kay Pinoy. Oo. Hindi, basta. Na, sobrang, yun nga, sobrang fucked up nung, na yun. Bakit hindi sila na sagip, ganyan, daming, bakit walang rest back, ganun. Walang rest back, oo. Sumisigaw na yung mga tao mo. Kinuwento ba sa inyo kung bakit ganun? Kunento. Kinuwento. Oo. Alam naman ng lahat. Nilabas ba sa pelikula? Hindi. Ano? Nilabas sa pelikula kung bakit hindi sila... Oo. Ay, Kuis, panoorin mo kasi ang tindi ng name dropping sa pelikula. Hindi, yun nga eh. Meron pa kasi na artista kay Pinoy eh. Saan ba pwedeng mapanood? Balitaan kita kasi ang alam ko, tapos na kasi siya sa sinehan. Oo nga, kaya. So, ang next na plano niya ng producer siguro, ilalagay sa mga streaming sites. Kung Netflix yan or Prime Amazon, depende. Oo. Gusto ko talaga siyang panoorin. Mahilig ako sa ganun, yung mga true to life. Hindi ako nanonood. Madalang ako manood ng yung hindi totoo. Pag nabalitaan ko na nag-stream siya somewhere, kasi sasabihan naman kami. Send ko agad sa'yo. Gusto ko true to life eh. Mga Avengers, Ant-Man. Yun, imposible naman hindi totoo yun. Hindi. Pero hindi, yun talaga. Mahilig ako sa true to life. Ang mga hindi ko lang pinapanood na true to life, ang mga pinapanood ko lang na hindi true to life, yan, yung mga Avengers. Yung mga superhero movies. Oo. Yan. Must watch yan eh. Kasi pag hindi mo pinanood, kaya wala sa kwentuhan eh. Hindi, pero kasi ka. dati mahilig ako magbasa ng comics. Nag-iipon ako ng mga comics. Yan yung mga Marvel. Kaya, nung nakita ko sila sa big screen, parang putang ina. Angas eh, no? Sobrang angas. Galing pa ng CGI, no? Grabe CGI nila. Yung Transformers, dati sa TV yun, yung box type pa na TV, yun yung unang dumating yung unang pinalabas yung Transformers. Nung una ko narinig yung yung gano'n sa sinihan, tangina kinilabutan ako eh. Grabe yung na yun. Grabe. So, grabe na yung movie na yun. Ganda. Oo, maganda yun. True to life din yun eh. Kuis, yun yung leading lady doon. Megan Fox. Megan Fox. Grabe. Grabe pa yung first scene niya doon, yung siya, yung sa may motor. Ako yung naalala ko, yung binuksan niya si Bumblebee. Oo, grabe. Painitin ng gabi. Sige. Ano ang challenge being a celebrity? Challenges. Siguro challenges. Kasi maraming challenges. Challenges. Sorry. Ako, mahal na mahal kong umarte. Pero, tsaka never ko talaga naman pinangarap na or ginusto na sumikat. Pero gusto kong gumawa ng mga pelikula. Pero hindi naman natin maiiwasan na kasama yun eh. The more movies you make, the more people are gonna know you. Kaya nga. So, siguro yung challenges is, ngayon, kasi kakastart lang mag-angat ng career ko ngayon eh. So, napapansin ko na or nararamdaman ko na yung hassle lumabas sa mall. Pero hindi siya, nakakatuwa. Nakakataba ng puso na may mga nakakilala sa'yo for your work. Tapos sinasabi na, ay, paborito ko yung show nyo. Pero, andun pa rin yung kunwari, pag gumigimik, hindi na ako pwede magwalwal kagaya ng dati. Wala na yung kagaya ng dati na sobrang kulit ko pag gumigimik. Ngayon, pag gumigimik ako, kailangan kalmado na lang. Chill na lang. Dapat ka lang. Basta kahit sobrang saya mo na sa loob, tangina dito sa labas, tangina. Pero, mas marami yung mas marami yung nakikita kong positive kaysa mga challenges. Kasi yung mga challenges niya, nandiyan yan lagi. Lahat naman ng gagawin natin, may challenges lagi, di ba? Pero yung mga challenges na yun, mga sacrifice ng kung anong ginagawa natin. Kaya. Okay.
Sa trabaho naman, ano yung mga challenges na mga na-encounter mo sa trabaho? Siguro bigyan mo ako ng tatlo. Yung tatlong pinakamahirap Challenges. na... Mm. Una sa lahat, yung yung kapwa-artista mo, kunwari lalo na kung mabigat yung eksena, mahirap pag yung kapwa-artista mo, walang binibigay sa'yo na emosyon. Ang Mm, hirap nun. Ang hirap. Lahat ng mga magagandang eksena na crying scenes, nagko-connect yung dalawang artista dyan dapat. Dapat mm, ramdam nyo yung isa't isa. Pero, syempre, hindi lahat capable agad ng ganun. Lalo na sa mga mas bago. oo, Like, may oo. mga naka-work ako recently na mas bago. Na, as in, yung first project nila, yung project na yun. Kaya, Naka-work nila ako. Tapos, ang hirap. Kasi we had this one scene dati na sobrang simple lang na eksena. Took 2 hours to shoot. grabe, no? Took 2 hours. Ang simple lang ng eksena. Pero took 2 hours to shoot. Dahil wala siyang pinapakitang Yung ano emosyon. mapakita, oo. Ang hirap. Kumbaga ako, dumating akong ready ako. Oo. Pero, kumbaga nawawala yung momentum mo. Pag ganun. Pero, ang importante sa ganun, support mo pa rin yung artista eh. Parang, oy, kaya mo yan. I-encourage. Okay na Hindi yan, pwedeng, oo. hindi ka pwedeng maburat sa kanya. Hindi, wag naman ganun. Wag naman sana. Putang ina mo! Kanina pa tayo dito! Minure, no? Ano ba? Kanina pa tayo dito! Tapos An- isa pa siguro, puyat. Puyat, oo. Puyat. Oo. Grabe yung puyat din. Like, yun nga, tinatanong mo bakit Anytime Fitness ako Oo, kaya. nagkumuha ng membership kasi grabe yung time eh. Yung ano namin. Isipin mo, minsan umuwi na kami alas 6 ng umaga. Mula anong oras? Mga 4 p.m. 4 to 6 tang. Oh, di ba? Mga ganun. Minsan nga umabot pa kami 16 hours sa set. Yung mamasapan na yung grabe. 7 a.m. to 8 a.m. Putang ina. 25 hours. Oo, kaya nga. Tapos, yung suot namin na uniform doon, iisa lang the whole day. Pawis na pawis. Imagine mo, nag-shoot kami, bilad na bilad Kaya kami sa nga, araw. kaya So, nga, pawis na oo. pawis kami, Oo. basang-basa lahat ng suot namin. Buong araw, so ang babaho talaga. Oo. Amoy sundalo talaga kami noon, Chris. Grabe, pati yung mga boots namin, mga medyas. Oo, Kasi okay, paulit-ulit just. na yung boots eh. Oo, 6 kaya- days kami nag-shoot nun, Chris. Recycle na lang yun. Recycle, side A, side B. Tag ina yan. Gano'ng katagal yung ano na yun? Yung pelikula gano'n siya katagal? Yung buong pelikula? Yung duration ng Oo, pelikula, oo. 2 hours? Gano'n? 2 hours, mga 2 hours, ganun, 2 hours. Okay. Mm. Okay. Pero maraming doon, action talaga. Oo, sigurado. Totoong baril Bakbakan, gamit namin doon, bakbakan. Chris. Okay. Pero blanco. Pero Blanco. pumuputok talaga. Oo. Pero masarap gamitin. Oh, siyempre. May mga times na sumisigaw na si Direk, Cut! Lahat kami! Hindi na namin naririnig si Direk. Kasi nga, pem. Tapos may mga sumasabog pa ng mga yung mga Oo, kunwari kaya- granada, Oo, kaya nga. mga mortar kunwari. Epic yung set din nun. Mamasapan nun. Meron ka na nakatrabaho na nag-attitude? Yung yung gaya ng sinasabi ko, parang tangina. Meron bang ganun? Kasi ako Pero- may mga kaibigan ng artista, marami rin akong kaibigan artista. Minsan napagkakwentuhan nila na yun nga, tangina nito si ganito. Hindi, kasi, okay, coming from my perspective, Oh, yan. sa Oo. attitude part Oo. attitude part, may mga times kasi na hindi mo may iwasan, Kuis, na dahil sa puyat mo, Yun na nga, araw-araw yun ng na trabaho, nga. Kuis, Oo. nakaka-drain talaga siya. Oo. So, since physically and mentally draining talaga yung trabaho, isipin mo, alas 4 ng umaga, kailangan mo umiyak. Oo nga. Di ba? So, parang mixed emotions na talaga yung nararamdaman ng mga artista. So, siguro yung mga sinasabi ng mga tao, nakita ko si ganito, masungit. Nakita ko si ganito, may attitude. Kasi parang ganito, ganyan, hindi namamansin. Nakakalimutan ng mga tao na tao pa rin yung mga Oo, artista na oo. papagod, Oo. may emosyon. Oo. Hindi naman sila yung laging perfect na nakikita nyo sa screen na laging maganda Oo, at kaya gwapo nga. na Kaya laging nga. nakangiti. Mm. Diba? May mga pinagdadaan din ng mga problema yan. Oo nga. Pero when it comes to attitude, ang para sa akin, attitude ay, kunwari, meron akong, may na-encounter ako before. Kasali siya sa isang boy group sa ABS. Tapos, parang nagkukwentuhan kami.
Tapos sabi ko sa kanya, so bro, gano'n ka nakatagal sa Star Magic? Kasi ako hindi pa ako sa Star Magic noon. Tinanong ko siya, so gano'n ka nakatagal sa Star Magic, man? Sabi niya, mag-aanim na buwan na nga ako, pare. O sabi ko, bakit? Hindi ba okay sa Star Magic? Sabi niya, hindi pare, hindi pa nga ako binibigyan ng magandang project ng ABS eh. Pero, di ba 6 months ka pa lang sa kanila? Oo, 6 months na. So ako sa isip ko, ako nga naghintay ako 7 years eh. Kaya. Ang daming ibang taong mas naghintay pa na mas matagal. Ang daming mga taong mas willing na maghintay pa na mas matagal sa'yo. Parang kumbaga, yun yung pinakapangit na attitude siguro, yung lumalaki yung ulo agad na hindi na tama. Like okay lang kasi magkaroon ka ng confidence, pero yung dapat galing siya sa tamang lugar. Kumbaga, 'di ba? Dapat galing siya sa tamang lugar kasi kung yung confidence mo nanggagaling sa kasi ganito ako, kasi ganyan ako. Yun yung nakaka-corrupt ng minds. Yun nga. Ng utak natin, Yun nga. 'di ba? Yun yung mga akala natin, mga false achievements natin. Artista ako, ganito ako. Dapat dami may ko ganito pera. ako, dapat. Doon yung mali. Yun yung maling confidence. Dapat confident ka sa, kunwari, sa pagkatao mo. Alam mong, confident ka pagdating sa ibang tao kasi alam mong, okay ka na tao, maayos ka makitungo. Kaya confident ka. Correct. Yung mga ganun bagay. Alam mong, confident ka kasi alam mo yung pinagtatrabahuhan mo. Correct. 'Di ba? Alam mong pinaghihirapan mo yan. Kaya confident ka. Yun nga. Tama, diba? tama. Pahabaan din ng pasensya eh. Pahabaan din ng pasensya. Ito, lately, yung kapatid ng kaibigan natin, si Miles Ocampo. Shout out, Austin. Austin, Parigoy. baka naman, si Miles, pwede nating iyayain. Kwentuhan lang. Kwentuhan lang. Hindi, nakakatuwa kasi, di ba, yun nga, kay Miles na mismo nang galing na akala niya, parang walang nangyayari sa karir niya. Tapos ngayon, nakuha siya ni Coco, di ba, na dun sa Batang Quiapo. Oo, ito mo, biglang nag-trending siya. Oo, trending. Sumabog ulit siya. Oo, yun nga. Hindi mo rin alam. Hindi mo talaga alam kung kailan. Basta kailangan, lagi ka lang handa eh. Lagi ka lang handa. Totoo. Hindi mo alam kung kailan ka kakailanganin na talaga. Yun na nga. Kung kailan ka rin yung calling mo. Oo, yun talaga. Ano ang... Ako kasi hindi ko ma-imagine yung walang yako, pero hindi ko ma-imagine yung aarte ka na yung may sex scenes na kagaya niyan. Siguro mas madali sa babae kaysa sa lalaki. Hindi. Tangina. Yan. Alam mo ba, Paano yan? Yung sasabihin ko ngayon, nag-viral na to sa Facebook dati. Feeling ko nakita mo. Nakita mo ba? Parang may sinabi ko sa'yo ako. Basa ka. Tumawa kasi eh. Alam mo, naka-subscribe eh. May kinote kasi ako ng isang page. Galing sa isang press conference kung saan sinabi ko na mas komportable po ako nakahalikan lalaki kaysa babae sa eksena. Bakit nga? Kasi ano ganito, yun? ang misconception ng mga tao sa mga eksenang ginagawa namin, syempre napapanood nyo sa perspective nyo bilang viewers. Pero Yes. isipin nyo kayo yung nasa sitwasyon na nakahubad kayo. Tapos may mga tao, 'di ba? Tapos kita puwet mo. May panahon ka pa ba mag-enjoy para habang nasa ganun ka? May cameras. Mag-enjoy? Paano mag-enjoy? No, I mean like hindi kasi ang akala ng mga tao lagi sinasabi sa akin na nawi-weirdoan ako lagi. Hoy pare, na nakatambal mo si sa Viva Max film na yan. Sarap ba? Gumaganon. Sarap ba? Gumaganon eh. Na parang hindi. Yun yung common misconception na never siya na-take advantage, kumbaga. And ba't ko nasabing mas Titikasan ka ba dun? Hindi. Yun na nga eh. Hindi talaga. Paano ka titikasan? And kaya ako sinasabing mas madali sa lalaki is because bilang lalaki, tayo, pag may partner tayo, pag may leading lady tayo, gusto natin maging gentleman. Diba? Maging gentleman sa kanila. Pero at the same time, since gusto mong gawin na maayos yung trabaho mo, alam mong you have to go to the extreme to do that. Pero yung utak mong gentleman na parang ayaw mong gumawa ng bagay na ma-offend siya or you don't wanna cross any lines, parang naglalaban eh. So parang pag nasa eksena ako, Kuys, pag babae yung ka-partner ko, parang andun naiilang ako. Ang daming... Parang
pwede ko bang Ang gawin daming to? bawal, ang daming Pwede ko bang- boundaries na, Oo. oo nga. Oo. Parang okay lang bang, paano ko siya kausapin? Pero pag lalaki, kunwari si Vince Trillion, kasama ko dun sa BL film ko, Oo. ako paano kayo mag-usap before mag-take? Sige men, mamaya, sa mga pang-apat na linya, siguro, pag naghali ka na tayo, didilaan ko yung utong mo. Oo men, sige, didilaan ko rin yung sayo. Ganun na kami mag-usap. So parang, ginagawa niyo na lang siya. Okay. Kaya mas madali siya. Kasi Okay. pag lalaki, kung lalaki talaga yung partner mo. Kung lalaki talaga yung partner mo. Pero, ayun, mas madali sa sense na yun. Mas carefree ka. Kasi pag babae yung kapartner mo, iingatan mo. Mas iniingatan mo. Hindi nyo pa pinag-uusapan yun. Hindi nyo pinag-uusapan ng, kung wala babae, pwede ko bang, ano yung mga pwede kong gawin? May mga ganun ba? May mga... Yes. Before tumanggap ng project kang isang artista, lalo na kung mga sexy film, pag-uusapan muna yung mga limitations. Okay, sige, pwede po ako magpakita ng breasts dito. Pwede po ako magpakita dito ng onting dito, yung harap. Pwede po pakita puwet. Pwede po ako magpahawak ng breast. Pwede po ako magpadila sa nipples. Kasi may ginawa akong film na gano'n, yung Silip sa Apoy. Talagang lahat talaga, quiz. Grabe yun. Ako yung naaawa dun sa partner ko. Sinong partner mo doon? Angelique Kang. Okay. Paano ikaw naaawa? Paano ano yun? Hindi, kasi... Yun ba parang yung sinend mo? Yun yung sinend mo? Yun Oo, yun. Kasi parang parang nakikita ko na ginagawa talaga ng partner ko lahat para to look comfortable. Pero hindi talaga. Hindi Kasi talaga. conservative talaga siya. Okay. Hindi siya ganong klaseng tao. Si Angeli, mabait talaga si Angeli kasi. Like, yung nakikita yung image ng tao sa kanya as Viva Max artist, malayo kung sino siya talaga. Kumbaga ganun. Kaya ako kasi parang ako kasi alam kong lagi kong ibibigay 100% ko sa lahat ng eksena eh. Oo. So since alam kong 100% ako sa eksena, it might go a bit extreme. Kaya nga. Ganun talaga. Like, okay. kaya ako. Kasi no choice ako eh. Kailangan kong gawin yung trabaho ko. Kailangan kong gawin yung trabaho ko. Okay. Diba? So, ano yun, anong tawag dito? Usually, ilang takes yung mga ganyan? Gano'n yung katagal sinushoot yung ganyan? Kasi tangina, minsan paulit-ulit, putangina nakakaburat yun kahit... Okay, ito ko yung movie ko na Lockdown, yung kung saan ako nanalo na award, lahat ng eksena ko dun one take. Yun! Lahat ng eksena one take. Yun talaga. Hindi magkakaroon ng second take unless magkaroon ng technical difficulties, kunwari sa equipments, sa lapel, sa camera. Pero, kasi dumarating ako sa eksena, handa na ako eh. Kunwari crying scene. Before pa ako dumating sa set, makikita mo ako, ready na akong bumitaw. Kasi ang ginagawa ko before, mga 20 minutes or 15 minutes before crying scenes, nag-earphones ako. May mga playlist ako sa phone ko for different emotions na kailangan ko para makuha ko. Kasi 'di ba pag nakikinig tayo ng music, parang ito ganito music, ganito nararamdaman natin, mas confident tayo, parang ang angas natin, pero may music na parang lumalambot tayo, parang mas nagiging sensitive tayo. Ayun yung pinapakinggan music ko. Talaga. Okay. Kumbaga, ang ginagawa ko, nakikita ko kasi yung emotions as like a meter eh. Parang para malabas mo yung iyak, kailangan i-charge mo yung meter na yan. So, ang ginagawa ko, dumadating ako sa set, charge ko na ng 85%. Para pagkasigaw ng director ng action, 15% na lang yung tatrabahuhin ko. Kumbaga, andun na ako. Yung, alam mo yung wala pa, pero andun na yung emosyon, bitaw na lang kailangan ko. Ganun na lang. Okay. Ayoko kasi ayoko rin talaga ng paulit-ulit. Oo nga eh. Ayoko, nawawalan ako ng ng confidence bigla. Parang pag paulit-ulit, parang nasisira araw ko. Okay. Nasisira araw ko. So since sa sobrang ayaw ko siya mangyari, grabe ko siyang pagtrabahuhan. Grabe ako mag-obsess sa script talaga. Okay. Ano naman? Indecent proposals. Nako. Meron yan? Marami? Lalo na nung lumabas yung pelikulang Lockdown, guys. Meron talaga. Hindi naman maiwasan yan eh. Tsaka, wala namang masama din para sa akin. Like, naiintindihan ko rin. Kasi, lalaki din naman ginagawa yan eh. Marami din lalaki na trip din nila yun. Pero, just turns out na yung sa akin is like, mga ganun din yung mga nag-indecent proposals, usually mga bading, ganyan. Pero,
ang lagi kong ginagawa, lalo na kunwari, in person, kasi meron talagang mga mag-aano in person, malakas yung loob. Talaga? Meron talaga. Paano? Kakausapin ka, parang, hi, bali may kakausapin ka muna, alam nilang, ito kasi yung mga tao na alam nilang may kailangan ka sa kanila. Okay. For example, kung someone sa industry, ganito, ganyan, Oo. tapos kakausapin ka pa simple. Ikaw naman syempre may pagkwentuhan ka. Kasi ano to pakikisama eh. Ang ang mundo na to, ang lahat naman ng bagay kailangan pakikisama talaga. So papakisama mo tapos biglang mag-aano na ng ano, so ano, do you accept indecent proposals? Pag ganun, pag in person tinanong, ang magagawa mo na lang is decline properly. Wag mo nang gawa ng issue na, wag mo nang awayin. Diba? Sabihin mo na, I appreciate the offer. I'm flattered, but thank you. Parang biru-biruin mo na lang. Idaan mo na lang sa biro pag ganun. Okay. Pero paano nagkakaroon ng indecent proposals sa social media? Meron message din nag-message. Oo. Meron din nag-message. Meron nga meron na may nag-message sa akin one time. Parang grabe to, as in grabe talaga to. Nag-ano siya sa akin, nag-message siya, offering na magbayad ng 300,000 para manood siya na may kasex ako na babae. So, manunood lang siya. Pero sabi ko, grabe, no? Grabe yun. Magbabayad ka 300k para manood. Diba? Diyan, hindi ako na surprise dyan. Kasi dati, meron kami sinusupply na bading na ganyan. Okay. Ito, may bago kami. Oo. Pero hindi siya ginagalo ng bading. Manunood lang. Nanonood lang. Minsan solo. Kasi nagpapakwento kami. Ang ginagawa namin, pinapakilala namin, binibigay namin, i-explain syempre namin, papakilala ka namin, hindi namin alam kung anong gagawin sa'yo, basta bala na kayo. Kasi, pag yun naman, dinala namin ng boylet niya, binibigyan kami pera. Oo, may pera. Binibigyan kami pera. Nung college kami, ganun eh. Ganun na racket na. Magkano nakuha mo nun? 20,000. 20k per boylet supply mo? Pero dapat class A yan Class A. Yung mga guwapings talaga. Meron siguro mga nasupplyan ko sa mga 3 sumikat na ngayon. Hindi ko pwede sabihin. Yung isa ka, konsihal na eh. Bulong mo na lang sa akin mamaya, Chris. Hindi, basta siyempre after nun, tinatanong namin. Siyempre mga tropa din naman yun eh. Anong ginagawa, ganyan. No touch. Di sila hinahawakan. Kaya kami, malakas ang loob namin sa kanila. Kasi hindi sila nababastos. Mismo. Yung harass na, hindi nanonood. Hindi nga, nanonood lang. Pero binibigay sa'yo. 6 figures, binibigyan. 6 figures? Utang ina, yun? Ba't ako, ayaw niya ba ako panoorin? Binibigyan 6 figures. Pahinga ko nun. Noon, ha? Wala na. Pag pong, iba na yung presyo nun. Hindi, wala. Noon, tangina kahit 10,000. 10,000. Palag na 10K. Panoorin mo ako. Daka lang. Panood ka lang. Huwag ka gagalaw, ha? Tayo na yan. Hindi, grabe. Pero mga gay lang ba yung nag-offer? May mga babae din? Wala pa ako na-encounter na matandang babae. Okay. Wala pang babae nag-o-offer sa akin. Okay. Kaya kung meron po dyan, hindi, biro lang po. Sa akin ho kayo dumaan. Okay, message lang po yung page ni Pongnography. Pongnography. Mag-commission na lang daw siya. Business is business. Sa akin kayo dumaan. Talagang yan. Confidential. Tsaka Discreet. may special rate tayo. Binenta yung tropa sa podcast. 1 pips lang po. Yakang-yaka na. Okay. Meron ka bang mga nakadate na artista? Meron. Pwede mo silang pangalanan, hindi? I'd rather not na. Kasi yung isa doon, sinabi sa akin na
O ngayon na hiwalay na tayo, wag mong pagsasabi na naging jowa mo ako ah. Ah, Okay? Hindi ko sasabihin sa ano. may mga ganun pala. May mga Hindi, ganun. pero may lumabas na interview niya sa YouTube. Tinatanong siya kung niligawan ko siya. Sabi niya, I know, no, pero we're great friends. Friends lang, friends kami. Mga sagutan Grabe na pala niyo yung friends ngayon, no? Mga sagutan niyo eh. Sige. May nagpatanong lang kasi nun. Hindi ko dapat itatanong yung may nagpatanong lang. Mm. Eto. Ano ang tingin mo nagsiseparate sa'yo sa ibang mga artista? Anong, Siguro para sa akin yung pinaka nagsa-separate is yung ko. Kasi sa industriya quiz, iba't ibang klaseng tao yung makakilala mo dyan eh. May kilala kang iba't iba yung purpose nila, bakit sila nandun, iba't iba yung intention nila. So, bawat intention ng tao, makikita yun sa trabaho niya. Okay. So, kung yung intentions ng tao ay kumita lang, which is nothing wrong with that, kasi gets natin na yung ibang artista, Trabaho kita lang nila na. sa trabaho kasi may advantage sila, gwapo sila, maganda sila, may talent sila. So, ginagamit nila sa advantage nila, walang mali doon. Oo. Pero kung hanggang doon lang kung yun lang yung habol mo, pera lang, edi makikita yun sa trabaho mo. Magre-reflect talaga Magre-reflect yun sa trabaho mo. Oo. Pero kung talagang, kunwari ako talaga, quiz, obsessed like, obsession ko to eh. Pelikula okay. eh. Lagi ako nanonood ng movies, yung mga eksena, inuulit-ulit ko yan pag nagagandaan ako sa eksena. So parang, I guess yung nagsiset apart sa akin sa lahat, sa iba, is yung passion, yung hunger. Yung hunger. Even after 9 years na nasa industriya ako, parang yung kung ano man yung apoy ko dati, ayun pa rin Yung yung pa apoy rin. ko ngayon. Oo. Mas lumakas pa, kumbaga. Kaya nga, silip sa apoy, di ba? Sorry. Silip sa apoy. Oo nga, yan. Passion talaga. Pag may passion ka sa ginagawa mo, lamang ka na talaga eh. Lamang talaga oo. yung... Kailangan. Kasi yung tinitignan nila na trabaho, parang kung may passion ka, kung passionate ka doon sa ginagawa, parang hindi ka nagtatrabaho eh. Mismo, parang Diba? naglalaro ka lang, nag-enjoy ka lang. Oo, kaya nga eh. Kaya ito, passion ko yung pagninegosyo. Parang hindi ko never akong gumising na, ay, tangina, magtatrabaho na naman ako. Oo. Tangina, magninegosyo na naman. Hindi eh. Oo. Parang siyang automatic talaga siya Automatic na, na siya eh. Ops, ano meron? Oo. No, sige, ito. Wala siya, ay, tangina, pupuntahan ko si ganito, kailangan kong i-please si ganito. Wala akong ganun eh. Hindi, kasi kung hindi rin genuine yung pagtrato mo sa trabaho mo, makikita yun eh. Oo. Kung wala kang pakialam sa trabaho mo, kung wala kang pagmamahal sa trabaho mo, Correct. makikita eh. Correct. Kaya yung mga taong yung mga passionate talaga, usually yun talaga yung talagang, kunwari, may energy ka kasi pag passionate ka sa isang bagay. Oo. May ini-emit kang energy sa tao eh. Oo. Na magaan, kaya 'di ba? nga. Nakakahawa kumbaga. Okay. So, sa mga, maraming manonood nito na I'm sure mga gustong mag-artista, gustong pumasok ng show business, ano ang ma-advise mo sila? Ano ang dapat na meron sila para makapasok dito sa industry na to? Passion. Kahit saan eh. Kahit saan. Kahit Kahit saan. saan, Yung kahit passion na yan kasi universal weapon yan eh. Kaya, 'Di ba? Kahit kung saan ka passionate, kahit sabihin natin sa paggagawa ng mga kunwari, yung mga wooden doors, kung passionate ka mag-carve ng mga ganyan, kaya talagang makikita yan sa trabaho mo, 'di ba? kaya nga. So, ang importante passion. Bakit passion? Kasi ito, three-piece. Passion, perseverance, and patience. Okay. Ayun yung masasabi ko. Passion kasi kailangan mo ng passion para, ayun yung fuel mo eh. Kumbaga yun yung gas mo. Yun yung ilalagay mo dun sa apoy. Yung passion na yun to keep you going. Kasi kung maliit yung yung passion mo, maliit yung apoy mo, hindi mahihirapan ka. Oo, kaya nga. Perseverance, no matter, kasi matibay dito eh. Correct. Oo. Kasi ang bigat nga talaga ng environment ng industry, may mga ibang tao na culture shock sila. Siyempre, may iba na mapagalitan ng direktor, na nasisigawan. So, perseverance kasi kailangan mong labanan yan. Kasi pag nalabanan mo yan, darating yung panahon na, kunwari,
hindi ka na naapektuhan Wala na, doon. Kasi oo, lakas wala mo na eh. Oo. Ang dami mo ng pinagdaanan na gano'n. Kumbaga, Immune ka na. sumaba ka na sa gere, Oo, parang kaya gano'n nga, eh. kaya nga. Tapos patience, hintay ka lang. Kasi, everything will fall into place basta meron kang tatlo na yun. Maybe not now, maybe not tomorrow. Oo, Pero, oo. hindi natin alam. Yun na nga. Okay. Ano yung mga goals mo bilang artista? Para sa akin, ako gusto ko talaga quiz Gusto ko gusto ko mag Cannes Festival. Ano Cannes Film Festival. Sa ano siya? Sa Europe siya na film festival. Sa one of the most prestigious film festivals in the world. Doon nanalo si Jacqueline Jose. Siyempre, goals as an artista, maging alam mo yung maging makilala as one of the bankable actors. Yung tipong, kunwari, pag nakita mo si Jay Cuenca, or nakita mo si John Arcilla, pag binigyan mo ng pelikula yan, Oo. alam na nila yan paano Oo. gawin. Sana umabot sa point na ganun, which is, yun naman yung binibuild natin towards to right now. Ano ba yung mga ano mo ngayon? Ano ba yung mga shows mo ngayon? Ano yung Darna? Kakatapos lang ng Darna. Tapos na yung Darna, pero may ginagawa akong pelikula ngayon. Yun nga, yung aalis ako next week, Oo. papuntang Prague. Oo. Yung partner ko doon si Sara Sandeva. Local actress siya sa Prague. Galing. Ano talaga siya. Aral talaga na artista. May acting school talaga sila doon, Kuis. Oh, okay. May acting school talaga sila doon. Unlike dito Dito sa... ba wala? Dito merong wala. workshop. Workshops, oo. Pero hindi siya acting school talaga na... Like si Sara, she went to a high school na for actors. May ganun. Okay, Di ba? May okay. ganun Oo pala. nga, oo nga. So, syempre, iba yung pagiging educated nila pagdating sa craft na to. Oo. So, yun din yung appreciate ko sa kanya kasi passionate din eh. Grabe din. Grabe Okay. din siya na artista. Yung Darna, walang part 2 yan, season 2, ganyan? O, Kuis, ang mahal. O, depende. Depende ko sa... alam eh. Pero, ang problem, mahirap kasi sa Darna Kuis, mahirap siya i-maintain. Yung ganun kalaking show. Ganun yung CGI pa. Lalo na nahahap. Alam mo ba kung bakit pumapangit minsan yung mga, kunwari, bumababa yung quality ng CGI? It's not because of budget naman eh. Oo. Because of time. Time. Oh, okay. People. Time and people. Kasi, para mapaganda yung yung CGI mo, maraming frames yan eh. Di ba? Aayusin na yan isa-isa. Oo. So, kung meron ka lang Ganitong oras. dalawang tao, tatlong tao na gumagawa nun, na dapat para maabot mo yung ganitong quality, kailangan 10 tao nagtatrabaho. Masasacrifice talaga yung quality. It's time. Okay. Kasi nahabol na kami quiz nun ng airing eh. Kumbaga yung mga kinukunan ngayon, kunwari ngayon, mamadali na tayo for airing na to bukas. May CGI pa na apoy. Diba? Okay. Tangina, ganun Pero pala happy yun. ako sa CGI ng apoy ko doon. Maganda yung apoy. Okay. Maganda yung CGI Hindi ko pa ng apoy. nakikita. Hindi ko pa nakikita. Pero hindi nung una talaga, sabi ko, apoy powers ko. Kinakabahan ako. Sabi ko, shit. Sabi ko, what if pangit yung CGI? Tapos ibabash ako ng mga tropa ko. Kasi wala namang pakialam sa mga basher sa labas eh. Iba kasi pag tropa mo ng bash, ng trip na yung tropa mo. Iba kasi man trip yung mga tropa eh, di ba? Magiging inside. Dudurugin ka talaga eh. Dudurugin ka talaga eh. Papakamot ka na lang ng ulo eh. Pero in fairness, hindi siya cringe. Okay. Bukod dito sa pag-aartista, ano na yung future plans mo? Kanina napag-usapan natin eh. Napag-usapan natin yung isa sa mga gusto mong gawin. Oo, magbukas ng bar. Oo, Pero isa din yung directing. directing. Oo. Pero tangina, masyado pang maaga para mag-direct ka. Ayun nga, pero... Nasa peak ka pa ng karir mo. Yun nga eh. Pero yun yung sa future, gusto ko rin gawin. Gusto ko magsulat, gusto ko mag-produce, gusto ko mag-direct. Okay. Kumbaga, para sa akin, dito na ako sa industriya na to. Oo nga. Dito oo na nga. lang ako paikot-ikot kung saan man ako, maging producer, maging director, artista. Parang basketball eh. Parang basketball. Yung naging player, magiging coach, No, magiging head ng presidente. association. Di ba? Parang basketball din talaga. Parang din sa basketball. Ganun lang din. Okay. So, yun. Thank you very much, brother. Thank you, boys. Thank you very much. Pornography, everybody. Let's go. Meron kang gustong batiin? Ano bang message mo sa mga manonood? Message ko sa mga manonood, sa lahat po na nanonood ngayon, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, saan man kayo
sa mundo. Ako po si Paolo Gumabaw and thank you for watching. Ingat kayo palagi. Yun. Yun, okay. Shoutout ko lang Mm. si JC Calero. Ang number 1 subscriber, loyal subscriber ng Viva Max. Viva Pare Max, ko, maraming pwede, salamat sa suporta. pwede kaming sponsoran. Thank you sa lahat. Thank you.